Hi everyone, this is Daisy and welcome to my channel. Please do not forget to like, share, and subscribe. For today's video, bisitahin natin yung ating 5-layer rack kung saan nandito yung mga token sizes natin. Tignan natin kung okay pa ba sila, ano na nangyari, lumaki ba sila, nagka-baby ba sila, lumiit ba sila, so may namatay ba, so let's see. So samahan nyo ko. Dito muna tayo sa topmost layer part. So, ito malapit na to sa pinakabubong ng house. So, ayan. Napakaganda ng ating Echeveria Blue Rose. Stunning ang beauty niya. Tapos, dehydrated siya. So, kasi hindi ko sila dinidiligan. Yung mga nasa rain or shine area, hindi ako nagdidilig. Umaasa lang talaga sila sa rainwater. So, sa baba ng 2-layer basket, meron tayo dito mga Echeveria, Grab the Petal Mendoza, Jadelet. Meron ding maliit na purple delight. So, hinahayaan ko lang silang ganyan. And then, beside the 2-layer basket, we have a little arrangement na nakalagay sa white plastic basket with an ornament of 2 cats. And then, meron tayong haworthia, crested red eyed sa likod, jadelet, purple delight, and of course, meron tayong white stone as ornament. Yung cactus dito dati bilog and then yung flower niya is color yellow pero nag-elongate na siya. So, let's take a look at the token sizes. So, ito na nga. Dahil medyo matagal natin siyang hindi nabisita. Ayan, meron parang magsistem rot dito. So, I have to remove all the mushy leaves or yung leaves na may black spot. I remove all of them and then nakita ko parang malapit na siya mag-stem rot. So, kinalbo ko na lang siya. So, then after ko siyang kalbuhin, I will put a generous amount of 70% isopropyl alcohol. So, let's go to the next spot. Ito, okay naman siya. Kaya lang para magkaka-flower stalk siya. Ayoko talaga ng flower stalk kasi inaanohan siya ng mealybugs. So, sa tabi naman ng malaking Echeveria na yun, we have the variegated silver queen. So, lumiit siya. Bakit? Kasi meron na siyang 3 babies. O, diba? Dadami na sila. Hopefully, hindi tayo magka-problema o hindi sila malusaw kung sakaling umulan para mapropagate ko sila. And then, dadami na ang at variegated silver queen. So, ang ganda niya. And then, beside it, we have the Lilacina. Minsan iniisip ko kung Lilacina ba to o Pollux. Kasi magkamukha sila eh. Parang parehas. So, pero ang alam ko, sabi ni seller, Lilacina yon. Tapos at the back of Lilacina, we have the nagsusurvive na cream tea. So, dati malaking malaki yon hanggang sa nagmasya siya. And then, nilagay ko na nga siya sa maliit na pot. And then, ayan, nakasurvive naman. And then, we have the snow bunny na napakaduming tignan kasi nahahawakan ko palaging farina. Tsaka nung dumating naman siya, hindi na ganun kaganda yung farina. And then, nailagay ko na pala, it's already 5 days na nandito tong ating sedum clavatum na dating nandun sa garage area. So, pinastable ko muna sa garage area for 1 month bago ko sila inilagay dito sa rain or shine area. Ito naman yung 3rd layer. So, meron ako ditong variegated melako. So, nag-iisa lang siya kasi dati 2 heads yan. Tapos, nag-mash yung isa. So, yan na lang natira. Pero, ang ganda, no? Ang ganda ng color niya. Color ng pagka-variegated niya. Tapos, we have the cactus. We have the ghosty. And then, meron akong 2 variegated gymnocalcium. Ito pa yung unang-unang batch ng variegated gymnocalcium na nabili ko from Igrotac Garden. We also have here the panda plant, another cactus on the edge of the wooden pot, and then meron din tayong Luella na nakita nyo kanina, crested. And beside the wooden box arrangement, I also have this, the Echeveria polensis, the Echeveria Maria. Kahit maliit siya, maganda yung pagka-stress color niya. Even this one. So, I'm not sure with the ID pero parang kamukha siya ng Hercules.
Meron din dito isa. So, most of the token sizes dito is nagkakaroon ng flower kaya nasisira yung kanyang form. Ito naman, nagkaroon siya ng mga black spot pero it's not a fungi. May baby na rin siya. This one is also a lalisina pero yung leaves na is may black spot so tinanggal ko kasi for sure mahahawa pa yung ibang leaves and then tanggalin din natin yung isa, I think meron din. And then tinanggal ko na, sprayan ko siya ng alcohol later. So dito sa tabi niya meron ding isang trying to survive. And dun sa back part, merong echeveria na hindi ko alam kung ano nangyari dito. Hindi naman siya na fungus. Siguro dahil nga, di ba, nung December, 2 weeks na umuulan, kaya nagkaganyan sila. So, parang andumi niyang tignan. So, ito naman yung ating echeveria benunseme. So, ayan siya. And then, ito naman ang ating avocado cream. So, gumaganda na yung kanyang leaves kasi yung inner set is nag-grow na. And then, we have another echeveria na stress in color at the back part of the avocado cream, and we have here the Hercules. So, magpa-flower na naman yung Hercules. Pag medyo mahaba siya, tatanggalin ko na. So, we're now at the 4th level nung ating steel rock na black. So, we have a stress, pero nagmashi din yung leaves yan, kaya parang half na lang yung echeveria. Then, we have the snow bunny. Bakit ko siya nilagay dun sa pinakadulo? Kasi pag nandito sa may harap yan, hahawakan at hahawakan ko yan. Kailangan i-maintain natin yung farina para gumanda. And then, meron din tayo dito green tea na binubuhay ko din. Echeveria mensa. And this one, I'm not sure if it's an Echeveria paldensis. So, may baby na lumalabas sa kanya. So, kaya nasisira din yung form niya. Etong Echeveria na to, pag ganito nakahaba yung flower stalk, tinatanggal ko na kasi babahayan niya ng mealybugs. And beside it, we have another snow bunny. Gusto ko yung snow bunny, kaya marami akong tokens sa isang snow bunny. Kaya lang, napakahirap i-perfect ng kanyang farina. So, yung snow bunny may baby na. And then, itong echeveria na to, may natanggal din ako sa kanyang isang leaves sa may black spot. And this one is Amabil. Tama ba? Eto, dumami na, nagkaroon na siya ng maraming baby, so nasira na talaga yung form niya. This one, nasa a baby too. This one, ang ganda ng pagka-color niya, na parang purple siya, na may pagkaret. Ang ganda. Tinanggal ko din yung flower stalk nito, and then we have another Amabil. So, tanggalin muna pala natin yung mushy leaves. Ayan. Natanggal ko na siya. And then, kasi pag di ko tinanggal yung mushy leaves, mahahawa yung other leaves. And then, ito na yung pinaka-last. Nalimutan ko na tong arrangement na to ay nandito pala. So, tingnan nyo kung gaano ka-dehydrated yung mga baby gymnocalycium na nilagay ko dyan na free from the seller yan before nung binili ko kasama ng golden barrel and melocactus. So, iwawater ko sila para mamoy sila and then makarecover. Hopefully, makarecover sila. So, meron din tayo ditong curly leaves na binubuhay ko kasi nag-mashing stem niya. So, nag-okay na siya. Meron din isang echeveria na napakaraming baby. Mamaya, kakalbuhin ko yung lower leaf niya para makahinga yung mga baby at mag-grow big. Eto naman, dati napakaliit pa ng 2 babies. Pero tingnan nyo, na-outgrow na ng babies yung mother plant. So, soon, I can cut them. Kasi baka magkaroon ng stem rot or mealybugs inside kasi masyadong compact yung mga leaves niya. Have another Amabil. And then, yung isa, lilinisan ko din yan. Balikan natin yan later. And then, ito is the same with the nandun sa 4th layer rock. And then, we have this. I'm not sure if it's a Hercules, pero ang ganda ng pagka-stress color niya. Tanggalan natin ng dried leaves yung mga
token sizes natin. So, sometimes pag ganitong maliit at hindi matanggal, ginagamitan ko siya ng puller or tinatawag nating tiyan. Yan, natanggal ko din. Kasi minsan mahirap silang tanggalin ng fingers kasi compact yung pinaka-leaves niya. Eto, lilinisan ko din yan. So, ayan, tinanggal ko na. So, namatay yung pinaka-mother head niya ng rosette and then mga babies na lang yung naiwan. Tapos, ito, lilinisan ko din. Pakita ko sa inyo after. So, ito na nga. So, kinalbo ko yung leaves kasi hindi makahinga yung mga babies na and eventually, babahayan yan ng, mealybugs. So, ito ay, Echeveria Blue Rose. And then, beside this steel rock, nilagay ko dito yung ating Echeveria Orion. So, ito dati, yung big size na Orion ko na dati halos ma-outgrow na niya yung pot. So, medyo nagka-problema siya. Hindi ko alam kung ano. Ito naman yung smaller one na lalong lumiit. Ang ganda pa rin ng purple pink color niya. So, that's all for today's video, guys. I hope you like my sharing. Thank you for watching. Please do not forget to subscribe and share my video to your family, friends, and relatives. Bye for now. See you on my next video. Bye. God bless us all. Bye-bye.